Isang pekeng lagda, isang traidor na asawa. Wala ka ng silbi. Bulong ni Renato sa kanyang kabit habang niluluto ko ang hapunan nila. Sa loob ng 20 taon, naging anino ako ng kanyang tagumpay. Ngunit ang aninong ito ay may hawak na matalim na katotohanan. Ngayong gabi, hindi lang pagkain ang ihahain ko, kundi ang iyong katapusan. Kaya mo bang harapin ang galit ng isang inang inapi? Sino ang tunay na reyna ng Kastelyano? Wala na akong pakialam kung siya ang ina ng anak ko, Celine. Wina is just a bridge. Isang hagdan na kailangan kong tapakan para makarating sa itaas. Kapag nakuha ko na ang huling pirma sa mga dokumentong ito, the Castellano legacy is mine. She's practically nothing now. Isang matandang kusinera na lang siya na amoy bawang at sibuyas sa paningin ko. Ang mga salitang iyon ay parang mga talim na bumaon sa likod ni Wina, kasabay ng malakas na tawanan ng kanyang asawa at ng babaeng itinuturing niyang kanang kamay sa kumpanya. Sa loob ng madilim at tahimik na pasilyo, patungo sa opisina ni Renato, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Wina. Ang hawak niyang tray na naglalaman ng mainit na kape at ang paboritong merienda ni Renato ay bahagyang nanginig sa kanyang mga kamay. Sariwa pa sa kanyang balat ang init ng kalan mula sa kusina. 5 oras siyang nakatayo doon. Maingat na tinitimpla ang paboritong sinigang ni Renato at inihahanda ang mga espesyal na putahe para sa nalalapit na ika-18 kaarawan ng kanilang anak na si Marco. Ang bawat sangkap ay pinili niya ng may pagmamahal, ang bawat kulo ng sabaw ay may kalakip na panalangin para sa katatagan ng kanilang pamilya. Ngunit sa isang iglap, ang bango ng kanyang pagmamahal ay naging amoy ng isang malubhang pagtataksil. Dahan-dahang ibinaba ni Wina ang tray sa isang maliit na lamesa sa labas ng pinto. Walang narinig na anumang ingay dahil sa kapal ng alpombra, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at ang paningin niya ay unti-unting lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha na pilit niyang hindi pinapaagos. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, parang may nakabara na malaking bato na pumipigil sa bawat paghinga niya. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya ang anino ng dalawa. Nakasandal si Renato sa kanyang malawak na lamesa, habang si Celine ay malambing na nakahawak sa kurbata nito. Ang mga dokumentong nakakalat sa lamesa ay ang mga papeles na ilang linggo na niyang tinatanong sa asawa, ang mga kasunduan sa paglilipat ng pagmamay-ari ng kanilang mga restaurant. Napansin ni Wina ang isang pamilyar na pirma sa ilalim ng mga papel. Ang kanyang sariling pangalan, isang dokumento ang nasa kanyang harapan. Isang kasulatan na tila kumakatawan sa isang desisyong hindi niya lubos na nauunawaan o maalalang siya mismo ang gumawa. Ang pirma roon ay mukhang kanya, ngunit may kung anong bahagi sa kanya ang tumututol at nagsasabing may mali. Sa bawat linya ng papel, ramdam niya ang bigat ng isang sistemang mas malaki kaysa sa kanya, isang desisyong maaaring nakaapekto sa kanyang posisyon at kinabukasan sa kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Napahinto siya. Pilit inaalala ang mga pangyayari, ngunit lalo lamang lumalalim ang kanyang pagkalito. Sa halip na kasagutan, mas marami pang tanong ang bumabalot sa kanya. Sa sandaling iyon, unti-unti niyang nauunawaan na kailangan niyang hanapin ang katotohanan sa likod ng dokumento, gaano man ito kahirap harapin o kakomplikado. Don't worry, baby. Muling narinig ni Wina ang boses ni Renato na ngayon ay puno ng panunuya. Sa birthday ni Marco, doon ko ilalabas ang lahat. By then, Wina will have no choice but to accept her fate. Ibibigay ko sa kanya ang sapat na pera para makabili ng sarili niyang maliit na karinderya sa probinsya. Doon siya nababagay, not in the boardroom, but in the kitchen. Tumalikod si Wina ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog.
Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi lamang dahil sa pagkawala ng yaman, kundi dahil sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pangarap ang siya ring humuhukay ng kanyang libingan. Ang alaala ng kanilang 20 anyos na pagsasama ay tila mga abo na tinangay ng hangin, walang halaga at madaling tapakan. Pagdating niya sa gitna ng kanilang malawak na kusina, tumitig siya sa kumukulong kaldero. Ang usok na lumalabas mula rito ay tila bumabalot sa kanya sa isang malamig na yakap. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, tanging ang mahinang pag-agos ng tubig mula sa gripo ang maririnig, na tila sumasabay sa tahimik na pagpatak ng kanyang mga luha sa sahig. Walang hagulgol, walang sigaw. Ang pinakamasakit na sugat ay yaong hindi nakikita, ang mga sugat na dahan-dahang kumakain sa kaluluwa hanggang sa wala nang matira, kundi ang lamig ng puot. Hinawakan ni Wina ang dulo ng kanyang apron, ang telang naging saksi sa lahat ng kanyang pagtitiis at pagsisikap. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, isang katanungang tila walang kasagutan sa gitna ng dilim. Kung ang pundasyon ng kanilang tahanan ay binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, mayroon pa bang halaga ang bawat pag-ibig na ibinuhos niya sa bawat putahing inihain niya sa kanilang hapag? Paano niya haharapin ang kanyang anak sa kaarawan nito kung ang regalong nakahanda para rito ay ang pagkawasak ng kanilang pamilya? Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga mamahaling kurtina ng kanilang mansyon ay hindi nagdala ng init sa nanlalamig na pakiramdam ni Wina. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang malawak na hapagkainan habang sa malaking telebisyon sa tapat ay bumibida ang pamilyar na mukha ng kanyang asawa. Isang eksklusibong panayam ito sa isang tanyag na business channel. Doon, suot ang kanyang pinakamahal na Amerikana. Si Renato ay parang isang hari na nagbibigay ng biyaya sa kanyang mga tagasunod sa pamamagitan ng kanyang mga ngiti. Ang tagumpay ng Castellano Dining Group ay bunga ng isang pananaw. Wika ni Renato sa harap ng kamera, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Kailangang may tapang ka na baguhin ang luma at yakapin ang makabago. Maraming nagsasabi na ang puso ng negosyo ay ang mga lumang recipe, pero para sa akin, ang utak at ang estratehiya ang nagdadala sa amin sa itaas. I built this empire from the ground up with my own sweat and vision. Napahawak si Wina sa kanyang baso ng tubig, ramdam ang lamig ng kristal sa kanyang palad. Ni isang beses ay hindi binanggit ni Renato ang pangalan ng kanyang ama, ang lalaking nagbigay sa kanya ng unang puhunan. Ni isang beses ay hindi nito kinilala na ang bawat pamosong putahe na dinadayo sa kanilang mga restaurant ay nagmula sa mga kamay ni Wina. Para sa mundo, si Renato ang arkitekto ng lahat. Para sa kanya, siya na lamang ang aninong unti-unti nang binubura ng liwanag ng kasinungalingan. Maya-maya pa ay pumasok na si Renato sa dining room, may dalang aura ng tagumpay. Humalik ito sa pisngi ni Wina, isang halik na tila pabalat bunga na lamang, bago naupo sa kanyang pwesto. Hon, napanood mo ba? The stocks are up again. Masiglang sabi ni Renato habang nagbabasa ng mga ulat sa kanyang tablet. Napanood ko. Mahinahong sagot ni Wina. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Renato, tungkol sa mga dokumento sa opisina mo kagabi, parang may mga pagbabago sa ownership ng mga main branches natin. May kailangan ba tayong pag-usapan? Bahagyang tumigil si Renato, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang mapaglarong ng ngiti. Ibinaba niya ang kanyang tablet at hinawakan ang kamay ni Wina. Isang galaw na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay tila isang tanikala na sumasakal sa kanyang pulso. Han, you're overthinking again. Masyadong complicated ang market ngayon para intindihin mo pa. Kaya ko nga sinasabi sa iyong mag-relax ka na lang. Focus on yourself. Focus on Marcos Party. Let me handle the heavy lifting, okay? Ayaw kong nai-stress ka sa mga bagay na hindi mo naman kailangang intindihin. You look tired, Wina. Baka kailangan mo nang mag-spa or something.
Ang bawat salita ay parang isang banayad na sampal. Hindi ito direktang pangiinsulto, kundi isang sistematikong pagpaparamdam na siya ay wala ng kakayahan, na ang kanyang isipan ay hindi na sapat para sa mundong ginagalawan nito. Ito ang gaslighting na unti-unting pumatay sa kanyang kumpiyansa sa loob ng maraming taon. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Celine. Bitbit ang ilang folder. Suot nito ang isang modernong business suit na labis na itinatampok ang kanyang pagiging sopistikada. Good morning, Sir Renato. Good morning, Miss Wina. Bati ni Celine sa isang tono na tila ba siya ang tunay na may-ari ng oras ng kanyang asawa. I hope I'm not interrupting. May mga papers lang na kailangang pirmahan for the Project Rebirth presentation bukas. Lumingon si Celine kay Wina. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuyang awa. Oh, Miss Wina, is that the same robe from 3 years ago? It looks so homey. Napansin ko rin na parang laging amoy kusina ang buong house lately. Maybe we should hire a better ventilation expert? I mean, you deserve a fresh-smelling home, right? Ang amoy ng pagkain ang bumuhay sa kumpanyang ito, Celine. Sagot ni Wina. Diretso ang tingin sa mga mata ng babae. At ang robe na ito, tulad ng maraming bagay sa bahay na ito, ay may halaga dahil sa alaala, hindi dahil sa uso. Tumawa ng bahagya si Celine, isang tunog na parang pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Of course, memories are important. Pero sa business, Miss Wina, memories are just baggage. We need to move forward. Right, Renato? Tumango si Renato. Hindi man lang tiningnan ng kanyang asawa. Exactly. Progress is the only way. Nang umalis ang dalawa patungo sa library para sa kanilang meeting, naiwang mag-isa si Wina sa malawak na hapag. Ang pakiramdam ng pagiging estranghero sa sariling tahanan ay lalong lumalim. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na may maliliit na paso mula sa pagluluto, ang mga kamay na humaplos kay Renato noong wala pa itong kahit na ano. Ngayon, ang mga kamay na ito ay tila marumi at hindi na nararapat sa makintab na lamesang ito. Tumayo si Wina at naglakad patungo sa bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng pagod. Isang babaeng tila nawawala na sa sariling kwento. Ngunit sa ilalim ng pagkapagod na yon, may isang maliit na mitya ng galit na nagsisimulang magliyab. Isang galit na hindi na kayang apulahin ng mga matatamis na salita ni Renato. Kinuha niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa nang maramdaman niya ang mahinang pagyanig nito. Isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa isang numerong hindi rehistrado sa kanyang listahan. Hindi ka nag-iisa. Alam ko ang ginagawa nila sa likod mo. Kung gusto mong bawiin ang sayo, magkita tayo sa lumang panaderya sa kanto ng San Sebastian, mamayang 5:00. Ang bawat salita sa mensaheng iyon ay tila isang hininga ng hangin sa isang taong nalulunod. Tumingin si Wina sa direksyon ng library kung saan naririnig niya ang mahinang tawanan ni Renato at Selene. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi takot ang naramdaman ni Wina, kundi isang mapanganib na uri ng pag-asa. Ang malamig na ihip ng hangin mula sa siwang ng bintana ay tila nagbabadya ng isang bagyong paparating sa loob ng mansyon ng mga Reyes. Habang nagpupunas ng mga antigong florera sa pasilyo si Nana Ising, nahagip ng kanyang paningin ang dahan-dahang pag-awang ng pinto sa master bedroom ni Wina. Wala si Wina roon dahil abala ito sa kanyang pag-aayos ng mga halaman sa hardin. Ang aninong pumasok ay hindi ang may bahay, kundi ang figura ni Celine. Tila naghahanap ito ng kung ano sa loob ng silid na dapat ay sagrado para sa mag-asawa. Hindi nag-aksaya ng panahon ng matanda. Tahimik siyang lumapit at mariing tinitigan ang babaeng nangahas pumasok. Nang mapansin ni Celine ang presensya ng matanda, mabilis nitong binago ang kanyang ekspresyon at nagdahilang may naiwang dokumento si Renato. Ngunit alam ni Nana Ising ang kaibahan
ng naghahanap ng papel at ng naghahanap ng butas na masisira. Kinahapunan, dinalhan ni Nana Ising si Wina ng mainit na tsaa sa balkonahe. Napansin ng matanda ang panginginig ng mga balikat ni Wina habang nakatingin sa malayo. Wari ba'y may pinapasang daigdig na hindi makita ng iba? Lumapit si Nana Ising at inilapag ang tasa sa maliit na mesa. Sa halip na bumalik sa kusina, nanatili siya. Marahan niyang inabot ang malamig at nanginginig na mga kamay ni Wina at ikinulong ito sa kanyang mga magagaspang ngunit maiinit na palad. Ito ang mga kamay na nag-aruga kay Wina mula pa noong dalaga ito. Ang parehong mga kamay na tinulungan ni Wina nang magkasakit at pumanaw ang asawa ni Nana Ising noong mga panahong halos sumuko na ang matanda sa buhay. Kailanman ay hindi siya itinuring na iba ng may bahay, kundi isang tunay na pamilya. Anak. Malumanay na boses ni Nana Ising, ang bawat salita ay puno ng pag-aalala. May mga bagyo na hindi nakikita sa ulap, kundi sa loob mismo ng tahanan. Matagal ko nang napapansin ang mga gabi na hindi umuuwi ang asawa mo. Ang mga dahilan na kesyo, may emergency meeting sa labas ng bayan na madalas ay walang kasama. Ang mga amoy ng pabango na naiiwan sa kanyang mga damit na alam kong hindi sa'yo. At kaninang umaga, nakita ko ang babaeng iyon, si Celine, na palihim na pumasok sa kwarto ninyo. Mag-ingat ka, Wina. Hindi lahat ng nakangiti sa hapagkainan ay tapat sa pamilya. Tila may isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang dibdib ni Wina. Ang mga kutob niya ay unti-unting nakakakuha ng kumpirmasyon mula sa taong pinagkakatiwalaan niya. Matagal na niyang nararamdaman ang paglayo ni Renato, ngunit ang maririnig ito mula sa ibang tao ay nagbigay ng bigat na hindi niya agad nakayanan. Tumango lamang siya kay Nana Ising. Ang mga luha ay patuloy sa paglandas sa kanyang mga pisngi. Ang kalungkutan ay unti-unting pinapalitan ng isang malinaw na pangunawa sa kanyang sitwasyon. Wala na siyang puwang para maging bulag, pagkagat ng dilim. Habang nag-aayos si Wina ng mga damit sa loob ng kanilang malawak na walk-in closet, napansin niya ang paboritong abuhing Amerikana ni Renato na ginamit nito noong nakaraang linggo sa isang sinasabing out-of-town conference. Bilang isang asawang sanay sa pag-aasikaso, sinuri niya ang mga bulsa nito bago sana ipalinis. Ngunit sa ilalim ng lining ng kanang bulsa, may nakapa siyang isang nakatuping papel. Dahan-dahan niya itong inilabas at binuksan. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat at eksklusibong tindahan ng mga alahas. Ang nakasaad sa papel ay isang mamahaling diamond teardrop necklace binili noong mismong araw na sinabi ni Renato na nasa Cebu siya para sa isang site inspection. Tinitigan ni Wina ang petsa at ang halaga ng alahas. Wala siyang natanggap na ganitong regalo at wala rin silang anibersaryo noong buwang iyon. Isang malamig na hangin tila yumakap sa kanyang buong pagkatao habang nakatitig sa piraso ng papel, isang tahimik na saksi sa kasinungalingang umuubos sa kanyang buhay. Ang amoy ng natutunaw na kandila at lumang kahoy ay sumalubong kay Wina pagpasok niya sa sinaunang simbahan ng San Sebastian, ilang hakbang lamang mula sa lumang panaderya kung saan siya pinalalapit ng misteryosong mensahe. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay pilit niyang nilalabanan habang naglalakad sa gitna ng mahabang pasilyo. Ang malamlam na liwanag mula sa mga bintanang may makukulay na salamin ay nagbibigay ng anino sa bawat figura sa loob. Sa bandang unahan, nakaupo ang isang pamilyar na lalaking may puting buhok at nakasuot ng simpleng barong. Nang lumingon ito, nakita niya ang mukha ng matalik na kaibigan at abogado ng kanyang yumaong ama, si Attorney Gaspar Mendoza. Umupo si Wina sa tabi ng matanda. Hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Wala siyang sinabing kahit ano, ngunit ang kanyang pag-iyak ay sapat na upang maunawaan ni Gaspar ang bigat ng dinadala ng anak ng kanyang matalik na kaibigan. Dahan-dahang inilabas ni Gaspar mula sa kanyang lumang ahente
ang isang kupasing envelope at inilapag ito sa pagitan nila. Matagal ko nang hinihintay ang araw na lalapit ka sa akin, Wina. Panimula ni Gaspar. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala at kalungkutan. Kahit noong nabubuhay pa ang tatay mo, may hinala na siya sa tunay na intensyon ni Renato. Kaya bago siya pamanaw, may ginawa kaming isang probisyon sa kanyang huling habilin na hindi kailanman nalaman ng asawa mo. Nag-angat ng tingin si Wina, pinupunasan ang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Anong ibig mong sabihin, Tito Gaspar? Ang alam ni Renato, nasa kanya na ang buong kontrol ng Castellano Dining Group mula nang ipaubaya ko ang pamamahala. Umiling ang matandang abogado. Ipinaliwanag niya na ang mga pisikal na restaurant at ang tatak ay maaaring nasa pangalan ng kumpanya. Ngunit ang mismong kaluluwa nito, ang mga orihinal na recipe ng pamilya Castellano ay nananatiling nakapangalan kay Wina bilang kanyang personal at eksklusibong pag-aari. Walang karapatan si Renato na ibenta o gamitin ang mga ito para sa isang bagong kumpanya nang walang direktang pahintulot mula sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit desperado si Renato na mapapirma siya sa mga huwad na dokumento ng paglilipat ng karapatan na nakita niya sa opisina nito. But you have to be very careful, Wina. Mariing babala ni Gaspar, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot. He has everyone in his pocket. Nabayaran na niya ang ilang miyembro ng board of directors at pati ang mga bangko ay panig sa kanya. Higit pa rito, may bago siyang katuwang sa tinatawag nilang Project Rebirth, isang investor na nagngangalang Lorenzo. Biglang namutla si Gaspar nang mabanggit ang pangalan. Ang panginginig ng mga kamay ng matandang abogado habang itinatago ang envelope ay hindi nakawala sa paningin ni Wina. Hindi na nagpaliwanag pa si Gaspar kung sino ang lalaking iyon, ngunit ang takot sa mukha nito ay sapat na upang malaman ni Wina na hindi lamang simpleng pagnanakaw ng kumpanya ang ginagawa ni Renato. May mas malalim at mas madilim na mundong pinapasok ang kanyang asawa, isang mundong maaaring maglagay sa buhay nila ni Marco sa panganib. Matapos ang kanilang lihim na pag-uusap, bumalik si Wina sa kanilang mansyon nang halos maghahating gabi na. Maingat niyang pinihit ang hawakan ng pinto, nananalangin na walang makapansin sa kanyang pag-uwi. Pagpasok niya sa malawak na sala, binalot siya ng katahimikan ng buong bahay. Unti-unti niyang hinubad ang kanyang sapatos upang hindi lumikha ng anumang ingay sa makintab na sahig. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa hagdanan, isang nakakabulag na liwanag ang biglang bumalot sa buong sala nang magbukas ang mga malalaking ilaw. Napapikit si Wina sa tindi ng liwanag. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Renato na nakaupo sa paborito nitong silya. Hawak ang isang baso ng alak at nakatingin nang diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlalamig at mapanuri. Tiningnan ng kanyang asawa ang laylayan ng kanyang damit na nadikitan ng maliliit na alikabok bago ibinaling ang tingin sa kanyang namumutlang mukha. Saan ka galing, Wina? Tanong ni Renato. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may dalang panganib. Sabi ni Nana Icing, masama raw ang pakiramdam mo at maagang natulog. Bakit amoy insenso at lumang kandila ang mga damit mo? Ang tibok ng puso ni Wina ay tila nag-uunahang mga kabayo sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gitna ng maliwanag na sala, walang mapagtataguan, habang ang mga nanlilisik na mata ng kanyang asawa ay naghihintay ng kasagutan. Pilit na kinalma ni Wina ang nanginginig niyang mga tuhod habang nakatitig sa malamig na mga mata ng kanyang asawa. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mahigpit na lubid na sumasakal sa kanyang leeg. Humugot siya ng malalim na hininga. Inipon ang natitirang tapang sa kanyang dibdib at pinilit na maging payapa ang kanyang mukha. Nanggaling ako sa simbahan ng San Sebastian, Renato. Mahinahon niyang tugon, hindi pinuputol ang pakikipagtitigan sa asawa. Hindi ako makatulog. Masyado akong nag-aalala sa nalalapit na kaarawan ni Marco.
at sa dami ng mga pagbabago sa pamilya natin. Nagpunta ako roon upang magdasal, humingi ng kapayapaan para sa isip ko. Tinitigan siya ni Renato ng ilang sandali. Sinusuri kung may bahid ng kasinungalingan sa kanyang mga salita. Matapos ang ilang nakakapasong sandali, isang mapangutyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng lalaki. Ininom nito ang natitirang alak sa kanyang baso bago umiling. Always the traditional paranoid wife. Panunuyan ni Renato habang naglalakad patungo sa hagdanan. Hindi napapatakbo ng mga dasal mo ang negosyo natin, Wina. Pero kung dyan ka nakakakuha ng comfort, go ahead. Just don't walk around the streets looking like a lost beggar sa oras ng gabi. Nakakahiya sa mga makakakita sa'yo. Nang mawala sa paningin niya ang asawa, napakapit si Wina sa sandalan ng silya. Ramdam niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likuran. Nakalusot siya sa gabing iyon, ngunit alam niyang pabilis ng pabilis ang pagtakbo ng oras bago tuluyang sumabog ang lahat. Kinabukasan, sa ilalim ng makapal na ulap at nagbabadyang pag-ulan, isang itim na sasakyan ang pumarada sa isang liblib na bahagi ng pampublikong parke. Sa loob nito ay naghihintay si Dante Salonga, ang pribadong investigador na inirekomenda ni Attorney Gaspar. Isa siyang dating investigador ng mga anomalya sa pananalapi. Isang taong sanay maghukay ng mga nakabaong sikreto ng mga mayayaman. Nang makapasok si Wina sa sasakyan, agad na iniabot sa kanya ng lalaki ang isang maliit na tablet. Sinundan ko ang asawa mo tulad ng ipinag-utos ni Attorney Gaspar. Tahimik na panimula ni Dante habang nakatingin sa labas ng bintana upang magmasid. Magaling siyang magtago ng bakas sa opisina, ngunit pagdating sa mga personal na tagpuan, masyado siyang kumpiyansa. Pinindot ni Wina ang screen upang patugtugin ang video. Ang pamilyar na disenyo ng VIP room sa mismong pangunahing sangay ng Castellano Dining Group ang bumungad sa kanya. Iyon ang mismong kwarto kung saan madalas umupo ang kanyang yumaong ama upang tikman ang bawat bagong imbensyon niya sa kusina. Isang sagradong lugar para sa kanyang pamilya. Ngunit sa video, nakita niya si Renato at si Lenin na nakaupo sa paboritong silya ng kanyang ama. Magkadikit ang kanilang mga balikat habang umiinom ng mamahaling alak. Maya-maya pa idinikit ni Celine ang kanyang mukha sa leeg ni Renato at walang pag-aalinlangang ginantihan ito ng asawa ng isang mahaba at mariing halik sa labi. Habang pinapanood ang tagpo, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Wina. Sa halip na matinding pag-iyak, isang kakaibang panlalamig ang gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang pandidiri at pagkasuklam ay tuluyang pumatay sa natitirang hibla ng pagmamahal na mayroon siya para sa lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan. Ang makita ang paglalapastangan sa kanyang dangal sa mismong lugar na itinayo ng kanyang pawis at dugo ay nagbigay sa kanya ng isang matigas at walang awang determinasyon. I need every financial record they manipulated, Dante. Malamig at matalim na utos ni Wina. Ang boses niya ay hindi nakabilang sa isang mahinang may bahay, kundi sa isang babaeng handang lumaban. Gusto kong malaman kung saan napupunta ang bawat sentimo ng kumpanya. Dahan-dahang kinuha ni Dante ang isang makapal na brown envelope mula sa ilalim ng upuan at maingat na inilapag ito sa hita ni Wina. Nandyan ang sagot, ma'am. Ang mga pondo ay palihim na inililipat sa isang dummy corporation para sa Project Rebirth. Ngunit may mas malalang balita. Para makuha ang tiwala ni Lorenzo at makapaglabas ng malaking pondo, kinailangan ng asawa mo ng malaking collateral. Kumunot ang noo ni Wina habang binubuksan ang envelope. Inilabas niya ang isang opisyal na dokumento mula sa isang malaking bangko. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, pakiramdam niya ay inalisan siya ng hangin sa baga. Iyon ay isang kontrata ng pagsasanla. Isinanla ni Renato ang malawak na mansyon na kanilang tinitirhan, ang bahay kung saan lumaki si Marco at kung saan
Nakabaon ang lahat ng alaala ng kanilang pamilya. At sa ibaba ng kontrata, naroon na naman ang perpektong kopya ng kanyang huwad na lagda na nagpapatunay na pumayag siyang isuko ang nag-iisa nilang tahanan. Ang mga luha ni Wina ay nag-iwan ng maliliit na madilim na mantsa sa ibabaw ng makapal na kontrata ng pagsasanla. Nakaupo siya sa malamig na sahig sa gilid ng kanyang kama, mahigpit na yakap ang mga tuhod habang pilit na ikinukubli ang labis na pagyanig ng kanyang buong katawan. Sa bawat paghinga niya, tila may mga pinong bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang bahay na ito ay hindi lamang basta istruktura ng semento at kahoy. Ito ang saksi sa paglaki ng kanyang anak, ang nag-iisang pugad na inakala niyang ligtas mula sa kalupitan ng mundo. Ang isiping tuluyan na itong ibinenta ng kanyang asawa nang walang anumang pag-aalinlangan ay tila pagpukpok ng huling pako sa kabaong ng kanilang pamilya. Ang dahan-dahang pag-awang ng pinto sa kanyang silid ay nagpasok ng isang linya ng liwanag na tumama sa kanyang namumutlang mukha. Mabilis na pinahid ni Wina ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad at sinubukang itago ang mga dokumento sa ilalim ng unan. Ngunit huli na ang lahat. Nakatayo sa pintuan ng kanyang anak na si Marco. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at pag-aalala habang pinagmamasdan ng kanyang inang nakasalampak sa sahig. Lumapit ang binata at walang atubiling lumuhod sa harap ni Wina. Hindi inaalintana ang panlalamig ng hangin sa loob ng kwarto. "Ma, anong problema?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng pilit na pagpapakakatatag. "Kanina pa kita napapansin. Lagi kang tahimik, tapos ngayon, umiiyak ka mag-isa rito sa dilim." Sinubukan ni Wina ng ngumiti, isang mapait at sirang na ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. "Wala ito, anak. Masyado lang akong pagod sa pag-aasikaso ng party mo. Gusto ko kasi maging perpekto ang lahat para sa 18th birthday mo." Hindi naniwala si Marco. Dahan-dahan niyang inabot ang mga gusot na papel na pilit itinatago ng kanyang ina. Nang makita ni Wina na binabasa ng kanyang anak ang mga nakasulat, napapikit na lamang siya at hinayaan ang panibagong alon ng luha na umagos sa kanyang mga pisngi. Nabasa ni Marco ang pangalan ng malaking bangko, ang halaga ng utang, at ang pekeng lagda ng kanyang ina. Ang ekspresyon ng binata ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa isang malalim na pagkaunawa na bumasag sa kanyang kabataan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nangusap ng 1,000 katanungan. Sa puntong iyon, alam ni Wina na hindi na niya maaaring itago ang katotohanan. Dahan-dahan, sa pagitan ng mga hikbi, ipinagtapat niya ang lahat. Ikinuwento niya ang mga huwad na papeles sa opisina, ang lihim na relasyon ng kanyang asawa kay Celine, at ang unti-unting paglimot ni Renato sa lahat ng sakripisyong ginawa niya. Ibinuhos ni Wina ang lahat ng bigat na ilang linggo na niyang pinapasan ng mag-isa. Humihingi ng tawad dahil hindi niya nagawang protektahan ang tahanang ipinangako niya sa kanyang anak. Sa halip na magalit o magwala, mahigpit na niyakap ni Marco ang kanyang ina. Ang init ng yakap ng kanyang anak ay ang tanging lunas na nakapagpatahan kay Wina. Ipinatong ng binata ang kanyang baba sa balikat ng ina at sa isang tinig na mas matanda kaysa sa kanyang edad, bumitaw siya ng mga salitang kailanman ay hindi makakalimutan ni Wina. "Ma, listen to me." Mahinang bulong ni Marco habang hinahaplos ang buhok ng ina. "I don't need a fancy party. I don't care about the grand hotels or the expensive cars Dad bought. Lahat ng yun, walang kwenta. I only need a mother who is free. Lalaban tayo, Ma. Hindi natin hahayaang sirain niya ang buhay mo ng ganito." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang kakaibang lakas sa nanlalamig na puso ni Wina. Nang tumayo si Marco, may bagong apoy sa mga mata nito. Inalalayan niyang makatayo ang ina at iginiya palabas ng kwarto patungo sa home office ng kanyang ama sa kabilang dulo ng pasilyo. Alam nilang wala si Renato dahil muli itong nagdahilan
na may kailangang asikasuhin sa malayong probinsya kasama si Celine. Pagpasok nila sa madilim na opisina, mabilis na binuhay ni Marco ang mamahaling computer ng kanyang ama. Hinarang siya ng isang komplikadong security screen na nangangailangan ng password at fingerprint. Ngunit hindi alam ni Renato na ang anak, na madalas niyang baliwalain at tawaging laging nakaharap lamang sa computer, ay isang henyo sa teknolohiya. Ang mabilis na paggalaw ng mga daliri ni Marco sa keyboard ay tila isang sayaw ng paghihiganti. Walang anumang ingay na umalingaw-ngaw sa kwarto, kundi ang mahinang pag-ilaw ng screen na sumasalamin sa determinadong mukha ng mag-ina. Ilang saglit pa, nagbago ang kulay ng monitor. Nawala ang harang at tuluyang bumukas ang pribadong desktop ni Renato. Nagkatinginan sina Wina at Marco nang makita nila sa gitna ng screen ang isang nakalock na folder. Ang pangalan ng folder ay nakasulat sa malalaking letra, Project Rebirth. Walang alam si Wina kung ano ang tiyak na nilalaman nito. Ngunit ang panginginig ng kamay ni Marco habang idinidirekta ang cursor patungo rito ay nagpapahiwatig na ang sikretong ito ang magiging susi sa tuluyang pagbagsak ng huwad na hari. Ang init mula sa malalaking kalan ay nagbibigay ng pamilyar na ginhawa sa namamanhid na katawan ni Wina. Maaga siyang bumangon upang simulan ang paghahanda para sa ilang espesyal na sarsa na gagamitin sa malaking handaan ni Marco. Habang maingat niyang hinahalo ang kumukulong sarsa gamit ang isang mahabang sandok na kahoy, pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isipan ang mga natuklasan nila ng kanyang anak kagabi. Ang mga lihim na dokumento sa ilalim ng Project Rebirth ay nananatiling nakatago sa isang ligtas na lugar na tanging sila lamang ni Marco ang nakakaalam. Ngayon, kailangan niyang magsuot muli ng maskara. Kailangan niyang maging ang asawang walang muwang habang inaayos ang huling mga hakbang ng kanyang sariling plano. Ang mapayapang atmosfera ng kusina ay biglang nabasag ng maramdaman niya ang presensya ng isang taong hindi kabilang sa kanyang sagradong espasyo. Paglingon niya, nakatayo sa hamba ng pinto si Celine. Suot ng babae ang isang hapit na pulang bestida na hindi akma sa simpleng umaga at ang kanyang mukha ay puno ng kolorete na waribay papunta sa isang mahalagang okasyon. Ang matalim na tingin nito ay naglibot sa buong kusina bago huminto sa apron na suot ni Wina. Naglakad si Celine palapit. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng isang mabigat at mayabang na ritmo sa bawat paghakbang nito sa makinis na marmol na sahig. Walang pasabing kumuha si Celine ng isang maliit na kutsara mula sa malinis na lalagyan at isinawsaw ito sa kalderong hinahalo ni Wina. Tikim ng babae ang sarsa bago agad na ibinaba ang kutsara sa lamesa na nag-iwan ng mantsa sa malinis na puting tela. Isang mapanuyang nangisi ang gumuhit sa mga labi ng kabit ng kanyang asawa. Miss Wina, you know, Renato has outgrown these provincial flavors. Mataray na panimula ni Celine habang nakapamewang. Ang mga bisita natin para sa party ni Marco ay mga sikat na politiko at bilyonaryong investors. They expect fine dining, not something you just serve sa kanto. Sigurado ka bang hindi mo na kailangan ng tulong ko para mag-hire ng isang tunay na executive chef mula sa France? I mean, Renato trusts my taste more than anyone else's right now. Kung nangyari ito noong nakaraang buwan, baka yumuko na lamang si Wina at tahimik na umiyak sa kwarto dahil sa panghihiya. Ngunit ang mga luhang iniyak niya noong nakaraang gabi, ang tuluyang umubos sa lahat ng kahinaan niya. Ipinagpatuloy niya ang marahang paghalo sa sarsa, hindi nagpapakita ng anumang pagkaalarma o galit sa kanyang mukha. Alam mo, ang pagtimpla ng pagkain ay parang pagkilala sa tunay na pagkatao. Mahinahon at malamig na tugon ni Wina, hindi man lang tinitingnan si Celine. Pagkatapos ay lumingon siya at direktang tumitig sa mga mata ng babae. Ang kanyang boses ay nagdadala ng isang pino, ngunit matalim na talim. The sauce is like some people, Celine. Masyadong maalat kasi masyadong nagpupumilit maging mayaman.
Kahit anong gawin mong pagpapaganda sa labas, kung ang pinanggalingan ng lasa ay artipisyal, lalabas at lalabas pa rin ang pagiging peke. Nagbago ang kulay ng mukha ni Celine. Ang mapanuyang ngiti nito ay agad na napalitan ng matinding galit dahil sa pagkapahiya. Hindi sanay ang babae na sinasagot siya ng taong itinuturing niyang mahina at walang laban. Dahil sa silakbo ng damdamin at kawalan ng kontrol, mabilis na iniangat ni Celine ang kanyang kanang kamay upang dumapos sana ng malakas sa pisngi ni Wina. Ngunit hindi naabot ng kamay nito ang mukha ng may bahay. Sa isang iglap, sinalubong ni Wina ang pulso ni Celine sa gitna ng hangin. Ang mahigpit na paghawak ng kanyang mga daliring sanay sa mabibigat na gawain sa kusina ay tila isang kuko ng agila na pumulupot sa malambot na balat ng kabit. Nanlaki ang mga mata ni Celine sa gulat at sakit nang maramdaman niya ang puwersa ng kamay ni Wina na unti-unting pumipilipit sa kanyang pulso, isang puwersang nagmumula sa 20 taong pagtitiis at galit na hindi na kayang itago. Matalim na tinitigan ni Wina ang namumutlang mukha ni Celine bago niya binitawan ang pulso nito ng may diin. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ng kabit, tanging ang mabilis nitong paghinga at ang padabog na paghakbang papalayo ang nag-iwan ng bakas ng kanyang pagkatalo sa loob ng kusina. Ang katahimikan ay muling yumakap kay Wina, ngunit alam niyang panandalian lamang ito. Nang sumapit ang gabi, pumasok si Renato sa kanilang kwarto na may dalang isang pamilyar na ngiti. Ang ngiting minsang nagpaniwala kay Wina na siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. May hawak itong isang manipis na folder. Lumapit ang lalaki at umupo sa tabi niya sa gilid ng kama. Marang hinaplos ang kanyang buhok na tila isang nag-aalalang asawa. "Hon, I know masyado kang pagod lately." Malambing na panimula ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nagkukunwaring puno ng pagmamahal. "Kaya kumuha ako ng bagong health insurance para sa'yo. Comprehensive ito, para sigurado akong maalagaan ka ng maayos kung sakaling bumigay ang katawan mo sa kakastress. Kailangan ko lang ang pirma mo rito para ma-finalize na natin." Inilapag ni Renato ang dokumento sa ibabaw ng hita ni Wina, kasama ang isang mamahaling itim na bolpen. Tinitigan ni Wina ang mga nakasulat. Sa unang tingin, tila isa nga itong karaniwang form para sa isang insurance. Ngunit dahil sa mga naunang investigasyon nila ni Dante, alam niyang ang ikalawang pahina nito ay isang nakatagong kasunduan na nagbibigay ng buong kapangyarihan kay Renato na ibenta ang lahat ng kanyang natitirang shares sa kumpanya. Ang bawat matamis na salita ng kanyang asawa ay lason na pilit ipinapainom sa kanya. "Salamat sa pag-aalala, Renato." Mahinang sagot ni Wina. Kinuha niya ang bolpen mula sa kanyang asawa, ngunit sa halip na gamitin ito, inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang robe ang sariling bolpen. Isang tanging panulat na bigay sa kanya ni Attorney Gaspar, na naglalaman ng tintang kusang naglalaho makalipas ang 48 oras. "Masanay akong gamitin ito," bigay pa ito ni Papa. Pagdadahilan niya, itinatago ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Hindi na nakipagtalo si Renato, masyadong nasasabik na makuha ang kanyang inaasam. Dahan-dahang idinikit ni Wina ang dulo ng bolpen sa papel. Habang iginuguhit niya ang kanyang pangalan, naramdaman niya ang malamig at mapanuring tinginin ng kanyang asawa. Ibinibigay niya ang kanyang pirma, ngunit hindi ang kanyang kaluluwa. Nang ibalik niya ang folder, isang mabilis na halik sa noo ang iginanti ni Renato bago ito nagmamadaling lumabas ng kwarto. Hindi napigilan ni Wina ang sarili. Tahimik siyang sumunod, naglalakad ng walang sapin sa paa sa malamig na sahig ng pasilyo upang hindi makalikha ng anumang ingay. Sumilip siya sa awang ng pinto ng opisina ni Renato. Nakita niya ang kanyang asawa na nakasandal sa lamesa. Hawak ang telepono, malapit sa tainga, at ang mukha ay nagliliwanag sa isang matinding kagalakan na tila ba nanalo sa isang malaking sugal. "Napasagot ko rin ang matanda Celine," wika ni Renato. Ang kanyang boses ay umaapaw sa kayabangan at kawalang hiyaan.
She signed it without even reading the second page. Napakadaling utuin. Masyadong naniwala sa health insurance drama ko. We are completely in control now. Pack your bags, baby. Dahil pagkatapos ng birthday party ni Marco, we are officially rich and free from her. Nakatayo lamang si Wina sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang dibdib. Ang mga salitang narinig niya ay hindi na nagbigay ng sakit, kundi nagpatibay sa isang malamig at walang awang pangako na sa araw ng kaarawan ng kanyang anak, ang huwad na hari ang mismong luluhod sa sarili nitong kasakiman. Ang bango ng mga pampalasa na nanunuot sa bawat sulok ng malawak na kusina ay tila isang yakap ng mga alaala na dahan-dahang nagpapabigat sa dibdib ni Wina. Sa gitna ng malalim na gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan, siya ay nananatiling gising, mag-isang hinahanda ang mga espesyal na sangkap para sa menu ng ika-18 kaarawan ni Marco. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa mga sariwang gulay ay may kasamang ingat at ang bawat kulo ng sabaw sa mga malalaking kaldero ay tila pintig ng kanyang pusong puno ng pait at determinasyon. Ito na ang huling pagkakataon na magluluto siya bilang ang asawang nagbubulag-bulagan, ang huling gabi ng kanyang pananahimik sa ilalim ng bubong na ito. Maya-maya pa ay narinig ni Wina ang dahan-dahang pagpihit ng pintuan. Pumasok si Renato, maluwag na ang kurbata at bakas ang pagod sa kanyang mukha. Ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata na tila ba ay may malaking tagumpay na siyang hawak. Lumapit ang lalaki sa kanya at humawak sa sandalan ng silya. Pinagmamasdan ng kanyang asawa na tila isang hiyas na malapit na niyang tuluyang maangkin at mawasak. Hon, hindi ka pa ba matatapos? It's too late. You should be resting para bukas. Malamig na sabi ni Renato, ngunit ang boses niya ay nagdadala ng isang tono ng pananabik na hindi para sa kanyang asawa. I want you to look beautiful bukas sa party. This is a big day for Marco, and for us too. Sandali na lang ito, Renato. Gusto ko lang siguraduhin na ang lahat ng paboritong ulam ni Marco ay perpekto. Sagot ni Wina nang hindi tumitingin. Maupo ka na muna. Ipaghahanda kita ng huling pagkain para sa gabing ito. Inihain ni Wina ang isang plato ng paboritong adobo ni Renato. Ang putahing naging dahilan kung bakit sila unang nagkakilala, 20 taon na ang nakalilipas. Umupo sila sa tapat ng isa't isa. Ang tanging tunog sa loob ng silid ay ang marahang pagtama ng mga kubyertos sa porselanang plato. Pinagmasdan ni Wina ang lalaking nasa harap niya. Nakita niya ang bawat linya sa mukha nito, ang bawat galaw ng mga labing kayang bumitaw ng pinakamatatamis na pangako at pinakamatalim na kasinungalingan. Sa loob-loob niya, parang pinapanood niya ang isang estranghero. Ang lalaking minahal niya ay matagal na palang naglaho, pinalitan ng isang taong ang tanging sinasamba ay ang kanyang sariling ambisyon. The food is great as always, hon. Walang makakatalo sa luto mo. Wika ni Renato habang nagpupunas ng labi. You really are the heart of this family. Tumango lamang si Wina, pilit na nilulunok ang pait na tila bumabara sa kanyang lalamunan. Pagkatapos kumain, hinalikan siya ni Renato sa pisngi. Bago ito umakyat sa itaas, iniwan siyang muli sa katahimikan ng kusina. Nang masiguro niyang wala na ang asawa, kinuha ni Wina ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na box na ibinigay ni Attorney Gaspar noong huli silang magkita. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Sa loob ay naroon ang isang maliit na silver na USB drive at isang lumang susi na may nakaukit na letrang C. Alam ni Wina kung ano ang kinakatawan nito. Ang huling piraso ng katotohanan tungkol sa Project Rebirth na nakuha ni Marco mula sa mga dokumento ng kanyang ama. Ito ang magiging mitya na susunog sa lahat ng mga kasinungalingang itinayo ni Renato. Hinawakan niya ng mahigpit ang susi hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng pagbaon nito sa kanyang palad. Naglakad si Wina patungo sa malaking salamin sa dulo ng pasilyo.
Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi na ang biktimang handang magpaapi. Siya ay isang ina na handang itaya ang lahat para sa katarungan ng kanyang anak at para sa dangal ng kanyang pamilya. Inayos niya ang kanyang buhok at hinawakan ang kanyang dibdib. Dinarama ang bawat tibok ng kanyang pusong naghahanda para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Bukas, magbabago ang lahat, bulong ni Wina sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, kundi puno ng isang malamig at matalim na katiyakan. Habang ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa labas, alam ni Wina na ang dilim na bumalot sa kanya sa loob ng maraming taon ay malapit nang matapos. Ngunit bago ang liwanag, kailangang dumaan muna sa isang malakas na unos. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng Manila Grande Hotel ay umaapaw sa kislap ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng mga mamahaling pabango ng mga elitistang panauhin. Ang mga politiko, mga sikat na negosyante, at ang mga kilalang mukha sa lipunan ay nagkakatipon-tipon. Ang kanilang mga tawanan ay tila isang musikang sumasabay sa marahang pagtugtog ng mga biolin sa gilid. Ngunit sa likod ng maringal na dekorasyong ito, may isang unos na tahimik na naghihintay. Nakatayo si Wina sa isang sulok. Suot ang isang klasikong Filipiniana na gawa sa pinong pinya. Simple lamang ang kanyang ayos, ngunit ang kanyang tindig ay nagdadala ng isang uri ng dangal na hindi kayang bilhin ng salapi. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, si Renato, na abala sa pakikipagkamay at pakikipagpalitan ng mga biro sa mga bilyonaryong investor. Sa bawat ngiti ni Renato, nakikita ni Wina ang lalaking handang pumatay ng dangal para lamang sa kapangyarihan. Hindi nagtagal, lumapit si Celine sa tabi ni Renato. Suot nito ang isang hapit na asul na gown na tila sumisigaw ng karangyaan. At doon, sa leeg ng babae, nakita ni Wina ang kumikinang na diamond teardrop necklace. Ang alahas na nakita niya sa resibo sa bulsa ni Renato. Hindi man lang ito itinago ni Celine. Sa halip, parang isang tropeyo itong ipinaparada ng babae sa harap ng lahat. Habang nakahawak sa braso ni Renato, na tila siya ang tunay na may bahay. "Look at them, Miss Wina," bulong ni Nana Ising na nasa likuran niya. Ang boses ay puno ng pait. Parang wala silang kinatatakutan. Parang nakalimutan na nila kung kaninong pawis ang nagbayad sa lahat ng kislap na yan. "Hayaan mo sila, Nana Ising," mahinahong sagot ni Wina. Bagaman ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa kanyang palad. Ang kislap na hiram ay madaling maglaho kapag dumating na ang totoong liwanag. Umakyat si Renato sa entablado. Hawak ang isang baso ng champagne. Gamit ang isang maliit na kutsara, marahan niyang pinatunog ang gilid ng baso upang kunin ang atensyon ng lahat. Ang buong silid ay binalot ng katahimikan habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa lalaking itinuturing nilang huwaran ng tagumpay. "Good evening, everyone," panimula ni Renato. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom ng may awtoridad. "Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang ika-18 kaarawan ng aking kaisa-isang anak na si Marco. Ipinagdiriwang din natin ang katatagan ng pamilya at ang integridad na siyang pundasyon ng Castellano Dining Group. Sinasabi nila na ang isang matagumpay na lalaki ay may matatag na pamilya sa likod niya. And I want to thank my wife, Wina, for being the heart of our home." Nagpalakpakan ang mga tao. Tumingin si Renato kay Wina at ngumiti. Isang nangiting puno ng panlilinlang. Ngunit bago pa man matapos ang palakpakan, muling nagsalita si Renato at sa pagkakataong ito, ang kanyang tono ay naging mas seryoso at puno ng ambisyon. "But tonight is also about the future. I'm officially announcing Project Rebirth, ang bagong yugto ng ating kumpanya na magdadala sa atin sa pandaigdigang merkado. Isang proyektong binuo
ng may talino at pananaw, kasama ang aking katuwang na si Celine Arguelles na siyang magiging katuwang ko sa pagpapatakbo ng bagong direksyon na ito. Nagkaroon ng bulungan sa mga panauhin. Ang pagbanggit sa pangalan ni Celine sa gitna ng isang family celebration ay isang malinaw na insulto kay Wina. Nakita ni Wina ang mapanuyang titig ni Celine sa kanya mula sa entablado. Ang mga labi nito ay may kurba ng tagumpay. Tila ba sinasabi nito sa harap ng lahat na si Wina ay isa na lamang relic ng nakaraan at siya na ang reyna ng kasalukuyan. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang tumayo si Marco mula sa kanyang upuan sa VIP table. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim na hindi pa nakikita ni Renato kailanman. Humakbang ang binata patungo sa entablado, kinuha ang isa pang mikropono at tumingin ng diretso sa kanyang ama. "Dad, thank you for those words." Simula ni Marco. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Pero bago tayo magpatuloy sa Project Rebirth, may inihanda akong isang espesyal na presentation para sa'yo, para kay Mommy, at para sa lahat ng mga panauhin natin dito. Isang pagbabalik tanaw sa kung ano nga ba ang tunay na pundasyon ng pamilyang ito at kung paano nabuo ang Castellano na kilala nyo ngayon. I think everyone deserves to see the truth behind the success. Napatigil si Renato. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nanigas nang mapansin ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging mabigat. Tila isang bombang naghihintay na lamang ng mitya. Ang bawat hininga sa loob ng malawak na ballroom ay tila tumigil ng magdilim. Ang mga ilaw, maliban sa higanting screen sa gitna ng entablado. Si Renato, na may hawak pa ring baso ng champagne, ay bahagyang tumawa. Inakalang bahagi lamang ito ng isang madamdaming tribute para sa kanyang anak. Ngunit ang unang imaheng lumitaw sa screen ay hindi ang pagkabata ni Marco, kundi ang madilim at malabong kuha mula sa isang CCTV camera. Ang mismong tagpo sa VIP room ng kanilang restaurant kung saan hinalikan ni Renato si Celine habang pinagtatawanan ang kabobohan ni Wina. Isang kolektibong singhap ng gulat ang bumalot sa buong silid. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na biglang nabulabog. Ang mukha ni Renato ay unti-unting nawalan ng kulay, mula sa mapulang kagalakan patungo sa isang maputlang abo. Sinubukan niyang sumigaw, utusan ang mga technician na patayin ang presentation, ngunit ang bawat pindot niya sa kanyang control panel ay walang silbi. Si Marco, na nakatayo ng matuwid sa tabi ng kanyang ama, ay nananatiling kalmado. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagmamanipula sa isang maliit na device na nakakonekta sa system ng hotel. "What is the meaning of this, Marco? Are you crazy? Patayin niyo yan! It's a prank! A glitch!" Sigaw ni Renato. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at pagkapahiya. Ngunit hindi tumigil ang screen. Sumunod na lumitaw ang mga malilinaw na litrato ng mga dokumentong may pekeng lagda ni Wina. Ang mga bank transfer patungo sa mga dummy accounts at ang pinakamasakit sa lahat, ang kontrata ng pagsasanla sa kanilang tinitirhang mansyon. Bawat panauhin mula sa mga pinakamataas na opisyal hanggang sa mga kasosyo sa negosyo ay nakasaksi sa bawat dumi ng pagkatao ni Renato. Si Celine, na kanina lang ay parang reynang nakatayo sa entablado, ay unti-unting umatras. Pilit na itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang mga kamay, habang ang mga kamera ng mga reporter na naroon ay walang tigil sa pagkuha ng litrato sa kanyang bawat galaw. Ang diamond teardrop necklace sa kanyang leeg ay tila naging isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanyang dangal. Dahan-dahang naglakad si Wina patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng 20 taon ng pagtitiis. Nang makarating siya sa tapat ni Renato, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng asawa. Mga matang dati ay puno ng paghanga, ngunit ngayon ay puno na lamang ng malamig na katarungan. Sa ilalim ng maliwanag na spotlight, ang mukha ni Wina ay nagpakita ng isang uri ng kapayapaan
na tanging ang katotohanan lamang ang makakapagbigay. Hindi ito prank, Renato. Ito ang katotohanang pilit mong ibinaon sa ilalim ng mga matatamis mong salita at mga pekeng kamangiti. Mahinahon, ngunit matalim na wika ni Wina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na ballroom. Inakala mo na ang isang asawang nananatili sa kusina ay walang kakayahang makita ang dumi sa sarili niyang tahanan. Pero nakalimutan mo, ang bawat sangkap ng kumpanyang ito ay nagmula sa akin. At ang bawat sentimong ninakaw mo ay may bakas na hindi mo kayang burahin. Lumingon si Marco sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait, ngunit may determinasyon. Sabi mo, Dad, ang pamilya ang pundasyon ng lahat. Pero ikaw ang mismong sumira sa pundasyong yon. I didn't give you a birthday gift, Dad. I'm giving Mom her life back. I'm giving her the justice she deserves. Sa gitna ng kaguluhan at hiyawan ng mga tao, ang mga malalaking pinto ng ballroom ay biglang bumukas ng malakas. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa labas ay nagsimulang humalik sa mga dingding at kisame ng hotel, isang babala na ang batas ay narito na upang maningil. Pumasok ang isang grupo ng mga nakaunipormeng pulis sa pangunguna ng isang opisyal na may hawak na warrant of arrest. Ang lahat ng ingay ay tila naglaho, pinalitan ng mabibigat na yabag ng mga sapatos na papalapit sa entablado. Napaupo si Renato sa isang silya. Ang kanyang baso ng champagne ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang likido ay kumalat na parang dugo sa maputing carpet. Habang papalapit ang mga awtoridad, ang tanging maririnig ay ang histerikong pagsigaw ni Selene na pilit kumakawala sa mga security at ang malamig na katahimikan ni Wina na nakatayo pa rin, matatag at hindi natitibag, habang pinapanood ang tuluyang pagbagsak ng imperyong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Naramdaman ni Renato ang lamig ng bakal na pumulupot sa kanyang mga pulso. Isang sensasyong mas masakit pa sa anumang sampal na maaari niyang matanggap. Ang dating masiglang ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan, maliban sa mahihirap na paghinga ng mga taong nakasaksi sa kanyang kahihiyan. Ang bawat mata ng kanyang mga kasosyo, na dati ay puno ng paghanga, ay nagpapakita na ngayon ng matinding pandidiri at panghahamak. Sa isang iglap, ang imahe ng business giant na kinalinga niya sa loob ng 20 taon ay gumuho na parang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Sa kabilang bahagi ng entablado, pilit na kumakawala si Celine sa pagkakahawak ng mga security personnel ng hotel. Ang kanyang asul na gown ay bahagyang napunit sa kaguluhan at ang kanyang maayos na buhok ay kalat-kalat na sa kanyang mukha. Wala na ang mapanuyang reyna. Ang natitira na lamang ay isang babaeng desperadong isalba ang sarili. Renato, do something! Sabihin mo sa kanila na wala akong kinalaman dito. Sigaw ni Celine, ang kanyang boses ay puno ng histerya na bumasag sa katahimikan ng silid. Siya ang may kasalanan. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang mga dokumentong yan. Don't let them take me. Ngunit hindi siya narinig ni Renato. Ang lalaki ay nakatitig lamang sa sahig, sa mga bubog ng baso ng champagne na nagkalat sa kanyang paanan. Ang bawat piraso ng kristal ay tila sumasalamin sa kanyang nabasag na pangarap. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Nana Ising sa kinalalagyan ni Celine. Ang mukha ng matanda ay puno ng matinding puot, ngunit may dignidad. Sa halip na sumigaw, tinitigan lamang niya ang babaeng nagtangkang sirain ang kanyang pamilya, sapat na upang tuluyang mapatahimik si Celine sa tindi ng kahihiyan. Dahan-dahang naglakad si Wina patungo sa kanyang asawa. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat at matatag. Ang tunog ng kanyang sapatos sa carpet ay tila isang huling martsa ng katarungan. Nang makarating siya sa harap ni Renato, inilabas niya mula sa kanyang maliit na bag ang orihinal na recipe book ng kanyang ama.
Ang lumang kwadernong may mga mantsa ng langis at amoy ng mga pampalasa, ang tunay na kayamanan ng mga Kastelyano. You wanted this so much, right? Mahinahon, ngunit matalim na tanong ni Wina. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging humahaplos sa mukha ni Renato. Ipinakita niya ang kwaderno, ngunit hindi niya ito ibinigay. You spent years trying to fake my signature, trying to steal these recipes to build your Project Rebirth. Pero hindi mo kailanman naintindihan ang sikretong sangkap, Renato. Hindi ito ang sukat ng asukal o ang dami ng asin. Ang sikretong sangkap ng Kastelyano ay katapatan at pagmamahal, mga bagay na kailanman ay hindi mo tinaglay. Bantombe? Nagangat ng tingin si Renato. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, galit at matinding pagkalito. Wina, please let's talk about this. For Marco, for our family. Umiling si Wina. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. The family died the moment you signed those fake documents. The family died the moment you brought her into our sacred space. Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo. Dahil si Marco ang unang taong ninais na makita kang managot sa mga ginawa mo. Hinawakan ng mga pulis si Renato sa magkabilang balikat upang igiya ito palabas. Habang hinihila siya papalayo, ang tanging maririnig ay ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa marmol na sahig ng hotel lobby. Ang mga bisita ay dahan-dahang tumabi, nagbibigay ng daan para sa paglabas ng taong itinuring nilang huwad na leader. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter sa labas ay tila kidlat na tumatama sa mukha ni Renato. Inilalantad ang bawat detalye ng kanyang pagkatalo sa buong mundo. Nakatayo si Wina sa pintuan ng ballroom. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa balikat ni Marco na nasa kanyang tabi. Pinanood nila ang pagpasok ni Renato sa loob ng itim na sasakyan ng mga pulis. Ang asul at pulang ilaw ng patrol car ay nagbigay ng isang malungkot na kulay sa madilim na gabi. Sa huling pagkakataon, bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan, tumingin si Renato pabalik kay Wina. Ang kanyang titig ay puno ng isang katanungang hindi na kailanman masasagot. Isang titig na magsisilbing aninong susunod sa kanya sa loob ng malamig na rehas. Pag-alis ng sasakyan, naiwan ang isang kakaibang katahimikan sa paligid ng hotel. Ang amoy ng gabi ay sariwa. Tila ba nilinis ng ulan ang lahat ng dumi ng nakaraan. Huminga ng malalim si Wina. Ang kanyang dibdib ay gumaan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang imperyo ay gumuho, ngunit ang kanyang kaluluwa ay sa wakas ay malaya na. Ang unang sikat ng araw matapos ang unos sa hotel ay nagdala ng isang uri ng liwanag na tila naglilinis sa bawat sulok ng Kastelyano Dining Group headquarters. Sa harap ng gusali, nakatayo si Wina. Suot ang isang simpleng puting blusa at itim na slacks. Hindi na siya ang asawang laging nakatago sa kusina. Siya na ngayon ang nagbabalik na may-ari, ang tunay na haligi ng kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Ang bawat hakbang niya sa makintab na lobby ay may dalang awtoridad na hindi nanggagaling sa pananakot, kundi sa pagkilala sa kanyang sariling halaga. Habang naglalakad siya sa gitna ng opisina, unti-unting huminto ang paggalaw ng bawat empleyado. Ang mga tunog ng pagtipa sa computer at ang mga bulungan sa telepono ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang mapitagan at seryosong katahimikan. Nakita ni Wina ang mga mukha ng kanyang mga staff, mga taong nakasaksi sa kanyang pagtitiis, at mga taong minsan ay napilitang sumunod sa maling pamamalakad ni Renato. Miss Wina, welcome back po. Mahinang bati ng isa sa mga matatandang cook na lumabas mula sa main test kitchen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at ginhawa. Maya-maya pa, ang buong opisina ay binalot ng isang mainit na pagtanggap. Walang sigawan, walang palakpakan na pilit, tanging mga ngiti at marahang pagtango na nagsasabing sa wakas, ang tunay na puso ng Kastelyano ay nagbalik na. Pumasok si Wina sa opisina ng CEO.
Ang silid na naging kuta ni Renato sa loob ng maraming taon. Ang amoy ng mamahaling tabako at pabango ng lalaki ay tila nanunuot pa rin sa mga kurtina at alpombra. Unang ginawa ni Wina ay ang paglapit sa bintana at pagbubukas nito ng malawak. Hinayaan niyang pumasok ang sariwang hangin upang palayasin ang mga anino ng nakaraan. Kinuha niya ang isang frame mula sa kanyang bag, ang litrato ng kanyang ama na nakangiti habang hawak ang isang lumang sandok. Ipinatong niya ito sa gitna ng malaking lamesa, ang sentro ng lahat ng desisyon. "Dito ka nararapat, Papa," bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang glass cover ng litrato. "Ang pangarap mo ay hindi na muling mababahiran ng kasakiman." Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, pumasok si Attorney Gaspar kasama ang mga miyembro ng Board of Directors. Ang mga lalaking ito, na dati ay yumuyukod sa bawat utos ni Renato, ay tila mga basang sisiw na hindi makatingin ng diretso kay Wina. Alam nilang hawak ni Wina ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanilang pakikipagsabwatan o di kaya ay ang kanilang kapabayaan. "Gentlemen, let's skip the excuses," panimula ni Wina nang maupo siya sa dulo ng lamesa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi pwedeng baliwalain. Ang Project Rebirth ay tapos na. Mula sa araw na ito, ibabalik natin ang kumpanya sa kung ano ang nararapat. Isang negosyong may dangal at tunay na malasakit sa mga tao. Kung sino man sa inyo ang hindi sang-ayon sa bagong direksyong ito, ang pinto ay bukas para sa inyong pag-alis. Walang kumibo. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay sapat na sagot na tinatanggap nila ang kanyang pamumuno. Sa tulong ni Gaspar, mabilis na inilatag ni Wina ang mga plano para patatagin ang kumpanya at linisin ang pangalan ng Castellano mula sa mga iskandalong iniwan ni Renato. Lumipas ang maghapong puno ng mga pulong at pag-aayos ng mga papeles. Nang mag-agaw dilim na, naiwang mag-isa si Wina sa opisina. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod mula sa itaas. Ang pagod sa kanyang katawan ay hindi mapapantayan ng gaan sa kanyang kalooban. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nagantala nang kumatok ang kanyang secretary. Bitbit ang isang simpleng puting envelope. "Ma'am, may nag-iwan po nito sa baba. Galing daw po sa detention center," sabi ng secretary bago maingat na inilapag ang sulat sa lamesa at lumabas. Naramdaman ni Wina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tinitigan niya ang envelope na tila ba ay may lason itong dala. Alam niyang mula ito kay Renato. Ang sulat na nanggaling sa loob ng mga rehas kung saan ang lalaking minsang naging mundo niya ay naghihintay na ngayon ng kanyang hatol. Dahan-dahang iniabot ni Wina ang kanyang kamay upang kunin ang sulat. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa pag-iisip kung anong mga salita pa ang kayang bitawan ng isang taong nawala na ang lahat. Ang halimuyak ng kumukulong sampalok at ang sariwang amoy ng kangkong ay muling bumalot sa kusina ng kanilang mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bigat na nakadagan sa dibdib ni Wina. Ang mahinang tunog ng mantika na humahalik sa mainit na kawali ay tila isang masayang awitin na sumasabay sa mahinahon niyang paghinga. Sa tabi niya, si Marco ay abalang naghihiwa ng mga kamatis. Ang kanyang mga galaw ay puno ng ingat at pagmamahal. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na ang kusinang ito ay muling naging tahanan at hindi lamang isang lugar ng pagtitiis. "Ma, tingnan mo ito," masayang sabi ni Marco habang ipinapakita ang kanyang tablet. "Nakagawa na ako ng prototype para sa Castellano Legacy app. Lahat ng mga orihinal na recipe ni Lolo nakadigitize na at may security feature na tanging ikaw lang ang makakapag-unlock. We can preserve the soul of our restaurants while modernizing the operations. Ito ang tunay na Project Rebirth, Ma. Isang muling pagsilang na hindi kailangang mandaya." Ngumiti si Wina at hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Ang makita ang determinasyon sa mga mata ni Marco ay ang pinakamalaking gantimpala para sa lahat ng kanyang ipinaglaban. Ang kanyang anak
ay hindi naging mapait sa kabila ng lahat. Sa halip, naging mas matatag ito at mas tapat sa kanyang sariling prinsipyo. Ang sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit unti-unti na itong naghihilom sa bawat sandaling magkasama silang bumubuo ng bagong pangarap. Proud na proud ako sa iyo, Marco. Mahinang tugon ni Wina, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat, dahil pinili mong manatili sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano ko ito malalagpasan kung wala ka. Nang matapos ang kanilang simpleng hapunan at mahimbing na ang tulog ng buong bahay, nagtungo si Wina sa kanyang silid. Umupo siya sa harap ng kanyang vanity mirror. Ang mga ilaw ay malamlam at nakapapahinga. Kinuha niya ang puting envelope na nanggaling sa detention center. Ang sulat ni Renato na kanina pa niya iniiwasang buksan. Sa ilalim ng tahimik na gabi, dahan-dahan niyang pinihit ang selyo ng papel. Ang sulat ay maikli, ngunit ang bawat salita ay tila may dalang bigat ng 1,000 pagsisisi. Nakasulat doon ang panginginig ng kamay ni Renato. Ang kanyang dating maganda at mayabang na panulat ay tila napalitan ng mga linyang puno ng kawalan ng pag-asa. Wina, simula ng sulat. Dito sa loob ng malamig na rehas, sa bawat oras na tanging ang pader lamang ang kausap ko, doon ko lang napagtanto kung gaano ako naging bulag, na wala ang lahat sa akin. Ang posisyon, ang pera, at ang kinang na hinabol ko nang walang kapaguran. Pero ang pinakamalaking nawala sa akin ay hindi ang kumpanya. Ang pinakamalaking nawala sa akin ay ang nag-iisang babaeng naniwala sa akin nung wala pa akong kahit na ano. Naisip ko ang bawat putaheng iniluto mo ng may pagmamahal, ang bawat gabing naghintay ka sa akin habang ako ay abala sa pagbuo ng sarili kong libingan. Inakala ko na ang kapangyarihan ang magbibigay sa akin ng kalayaan, pero ang katotohanan ay ikaw ang aking kalayaan at ako mismo ang sumira rito. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad dahil alam kong hindi sapat ang salitang patawad sa lahat ng sakit na idinulot ko. Gusto ko lang malaman mo na sa huling pagkakataon, naintindihan ko na ang sinasabi mo. Ang sikretong sangkap ay hindi kailanman naging pera. Ito ay ikaw. Pakiusap, huwag mong hayaang maging katulad ko si Marco. Alagaan mo siya para sa akin. Dahan-dahang ibinaba ni Wina ang sulat. Ang kanyang mga luha ay pumatak, hindi dahil sa galit o dahil sa nangingibabaw na pag-ibig, kundi dahil sa matinding panghihinayang. Panghihinayang sa isang lalaking pinili ang anino kaysa sa tunay na liwanag. Hindi niya alam kung kailan o paano siya magpapatawad. Ngunit ang marinig, ang pag-amin ni Renato sa kanyang mga pagkakamali ay nagbigay ng isang uri ng pagsasara sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang init sa kanyang puso ay sapat na upang malaman niyang ang bukas ay puno ng pag-asa. Ang landas ng pagsisisi ni Renato ay nagsisimula pa lamang, ngunit para kay Wina, ang landas ng kanyang paggaling ay narito na. Sa bawat tibok ng kanyang puso, na sa wakas ay malaya na sa takot at panlilinlang. Ang halimuyak ng mga sariwang dahon ng pandan at ang matamis na amoy ng bagong luto na kakanin ay sumalubong sa mga panauhin sa pagbubukas ng Wina's Legacy Cooking Academy. Ang gusaling ito, na dati ay isang lumang bodega ng pamilya Castellano, ay binigyan ng bagong buhay, maliwanag, malawak, at puno ng pag-asa. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Wina. Suot ang kanyang puting chef's jacket na may burda ng kanyang pangalan sa ginto. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Siya na ngayon ang liwanag na gagabay sa iba. Ang unang batch ng mga mag-aaral ay binubuo ng mga kababaihang tulad niya, mga inang minaliit, mga asawang pinagtaksilan, at mga babaeng nawalan ng tiwala sa sarili. Habang pinagmamasdan ni Wina
ang kanilang mga mukha. Nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon noong mga panahong tila wala ng katapusan ng dilim. Ang bawat kagamitan sa kusina na nakahain sa kanilang harap ay hindi lamang kasangkapan sa pagluluto, kundi mga sandata para sa kanilang bagong simula. Isang batang babae, si Maria, ang lumapit sa kanya nang may luha sa mga mata. Miss Wina, akala ko po katapusan na ng mundo ko noong iwan ako ng asawa ko at kunin ang lahat ng ipon namin. Pero dahil sa kwento nyo, naniwala po ulit ako na kaya ko. Hinawakan ni Wina ang nanginginig na kamay ng babae, isang mahigpit at mainit na pisil na nagpapahiwatig ng pag-unawa. Hindi katalunan, Maria. Ang pagkadapa ay bahagi lang ng paghahanda para sa mas matayog na paglipad. Simula pa lang ito ng iyong pagbangon at narito kami para sumabay sa bawat hakbang mo. Sa kabilang dulo ng silid, nakasandal si Marco sa hamba ng pinto, nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang ina. Ang binata ay isa na ngayong ganap na katuwang sa negosyo, ang utak sa likod ng digital na pag-unlad ng kumpanya, ngunit nananatiling mapagkumbaba at mapagmahal na anak. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, itinaas ni Marco ang kanyang baso bilang pagpupugay. Sa simpleng galaw na yon, naramdaman ni Wina ang isang uri ng kaligayahan na higit pa sa anumang yaman, ang kaligayahang magmula sa pagpapalaki ng isang anak na may dangal at malasakit. Nang sumapit ang dapit hapon, nagtungo si Wina sa balkonahe ng kumpanya na nakaharap sa Manila Bay. Ang langit ay binalot ng mga kulay ng kahel, rosas at lila, isang dula-dulaan ng kalikasan na tila nagbibigay ng basbas sa kanyang kapayapaan. Ang hangin mula sa dagat ay malambot na humahalik sa kanyang balat, dinadala ang lamig na nagpapagaan sa anumang natitirang bigat sa kanyang puso. Naisip niya si Renato, ang lalaking nasa loob pa rin ng malamig na rehas, binubuno ang parusa ng kanyang sariling mga pagkakamali. Wala nang galit sa puso ni Wina, tanging isang malalim na pagtanggap na ang bawat tao ay may sariling landas na dapat lakbayin. Napakaganda ng paglubog ng araw, hindi ba? Isang pamilyar at baritonong boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Paglingon niya, nakita niya si Attorney Gaspar Mendoza na naglalakad papalapit, bit-bit ang isang maliit na buke ng mga puting bulaklak. Ang matanda niyang kaibigan ay nanatiling tapat sa kanya sa bawat unos, isang matibay na haligi na hindi kailanman bumitaw. Salamat sa lahat, Gaspar, mahinang sabi ni Wina habang tinatanggap ang mga bulaklak. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagkadikit, isang sandali ng init na nagdala ng kakaibang kislap sa mga mata ni Wina. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na mabilis at nakatutunaw. Ito ay ang uri ng pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagsubok at nananatiling matatag sa gitna ng panahon. You deserve this peace, Wina, sagot ni Gaspar. Ang kanyang titig ay puno ng paghanga at isang pahiwatig ng pag-asa para sa isang bagong kabanata na hindi lamang tungkol sa negosyo. The empire is safe, Marco is doing great, and most importantly, you found yourself again. Ano na ang susunod para sa reyna ng Castellano? Ngumiti si Wina. Ang kanyang titig ay muling ibinaling sa papalubog na araw. Isang katanungan ang naiwan sa hangin. Isang katanungang nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso sa paraang hindi na niya akalaing mararamdaman niya muli. Handa na ba siyang buksan muli ang pinto ng kanyang puso? O sapat na ba ang katahimikang natamo niya matapos ang mahabang laban? Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, alam ni Wina na anuman ang maging kasagutan, handa na siyang harapin ang bukas ng may ngiti at walang takot. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na pag-agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng dalisay na katahimikan. Ang Castellano Dining Group ay hindi na lamang isang pangalan ng kumpanya. Ito ay naging simbolo
ng pagbangon at katapatan sa buong Pilipinas. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, nananatili si Wina na may mababang loob. Mas madalas na makikita sa kusina ng kanyang academy kaysa sa mga mararangyang boardroom. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginig sa takot at sakit, ay matatag na ngayon sa paghawak ng sandok. Tila bawat galaw ay isang panalangin ng pasasalamat. Isang hapon, habang ang kulay ng langit ay unti-unting nagiging tila ginto, naupo si Wina sa kanyang paboritong sulok sa hardin. Hawak niya ang isang maliit na kwaderno kung saan niya isinusulat ang kanyang mga bagong recipe, mga putahing hindi lamang busog sa lasa, kundi may kalakip na kwento ng bawat babaeng natulungan niya. Nakatanggap siya ng balita mula kay Attorney Gaspar na si Renato ay nananatiling nasa loob ng piitan. Ayon sa mga ulat, ang asawa niya ay naging tahimik at madalas na tumutulong sa pagluluto para sa kanyang mga kapwa bilanggo. Ang dating mayabang na boses nito ay napalitan ng isang mapagkumbabang katahimikan. Napangiti ng bahagya si Wina habang pinagmamasdan ang isang tuyong dahon na dahan-dahang nalalaglag sa lupa. Marami ang nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya ang asawa. Ang sagot niya ay palaging nananatili sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang mahabang proseso ng pagpapakawala. Hindi na siya nagtatanim ng galit dahil ang galit ay isang uri ng tanikala na pilit siyang ibinabalik sa dilim. Pinalaya na niya si Renato mula sa kanyang paghihiganti at sa paggawa nito, tuluyan na rin niyang pinalaya ang kanyang sarili. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot, tila isang malinis na baso na handa ng punan ng bagong pag-asa. Ma, handa na po ang mga bata para sa graduation mamaya, wika ni Marco habang naglalakad papalapit sa kanya. Ang kanyang anak ay isang ganap na lalaki na may tindig na puno ng integridad at mga matang kailanman ay hindi natutong magsinungaling. Attorney Gaspar is also here. He's waiting for you sa lobby. Sabi niya, may special gift daw siya for the foundation. Salamat anak, susunod na ako. Tugon ni Wina. Pinanood niya ang paglakad ni Marco papalayo. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan. Alam niyang ang pinakamalaking tagumpay niya ay hindi ang pagbawi sa kumpanya, kundi ang makitang lumaking mabuting tao ang kanyang anak sa kabila ng lahat ng unos na pinagdaanan nila. Ang sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang mandirigma. Sa pagtayo ni Wina upang harapin ang bagong gabi, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humahalik sa kanyang pisngi. Ang buhay ay parang pagluluto. May mga sandaling masyadong mapait. May mga sandaling maalat ang mga luha. Ngunit kung matututo kang maghintay at magtimpla ng may katapatan, ang huling lasa ay palaging magiging matamis. Natutunan niya na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nanggagaling sa kanyang kakayahang magtiis ng walang hanggan, kundi sa kanyang tapang na tumayo, ayusin ang kanyang korona, at magsimulang muli ng may dangal. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa nagkasala. Ito ay tungkol sa muling pagbuo sa sarili na mas matatag kaysa dati. Habang naglalakad si Wina patungo sa liwanag ng academy, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa isang masayang pagtatapos, kundi sa isang masayang panimula. Isang panimula kung saan ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magmahal ng walang takot, magsilbi ng may katapatan, at mabuhay ng may tunay na kapayapaan. Ang halimuyak ng kanyang tagumpay ay hindi na lamang amoy ng kusina, kundi ang halimuyak ng isang malayang kaluluwa